Ling, sumagot ka please. Kailangan natin mag-usap. Kung magiging hadlang ka rin lang sa mga plano namin, ikaw mamatay ka na, Bingo. Nang makita ni Caroline ang papa niya na mag-isa, ay agad niyang nilapitan, kaya alam na agad ni Wilson na may sasabihin ng dalaga na mahalaga. Sinaad ni Caroline na narinig niya si Cindy na may kausap sa cellphone na balisang-balisa siya, pero hindi niya alam kung sino ang kausap niya, pero narinig niyang may gustong makipagkita sa kanya na hindi siya pumayag noong una na sinabi pa niyang may asawa na siya, pero sa huli ay pumayag din siyang makipagkita sa taong kausap niya, kaya tinanong ni Wilson kung may lalaki kaya si Cindy, na ganamang sinabi ni Caroline na hindi din niya alam, kaya pinasigurado naman ni Wilson na siya mismo ang magmamanman kay Cindy, na susundan na niya para malaman niya kung sinong kikitain niya, na dito na mapapahamak si Wilson. Habang kumakain naman si Mang Ibe ay may nag-text sa kanya kung saan giniit ng sender na ang sarap ng kain niya, kaya napalingon siya na hindi niya alam na may mga inutusan si Bingo kasama si Snoop na takutin siya sa sandaling yan para umuwi siya sa bahay niya. Sunod na tinext ng sender na mabilis siguro siyang tumakbo hanggang mahalata niya na may 3 lalaki na umaaligid sa kanya, kaya agad-agad siyang nagpumiglas sa tumakbo na napatawa pa si Snoop. Nang tawagan niya si Bingo, na takot si Mang Ibe dahil sa napraning siya, kaya nagtatatakbo siya palayo. Naghintay naman si Bingo sa harap ng gate hanggang dumating na si Mang Ibe na nagpanggap siyang wala siyang alam. Nagtaka naman si Mang Ibe kung bakit andoon siya, na ganamang sinabi ni Bingo na may naisip siyang bago tungkol sa mabenta box, sabay na halata niyang parang kinakabahan si Mang Ibe dahil pati susi ng gate na hawak niya ay nalalaglag niya, kaya nagkunwari siyang nagtanong na giniit naman ni Mang Ibe na okay lang siya. Nang nakapasok na sila sa loob ng bahay ay agad humingi ng pasensya ang binata dahil hindi talaga tungkol sa mabenta box kung bakit nandun siya, kundi tungkol kay Caroline na malabo yung nangyari sa kanilang dalawa. Sakto namang nag-text si Cindy kay Mang Ibe na papunta na siya sa meeting place nila, pero mabilisan lang sila na hindi siya pwedeng magtagal, na dapat after 30 minutes ay andoon na sila, na mas lalong naging balisa ito. Sabay tinanong pa ni Bingo kung may iba siyang lakad, na giniit naman itong may lakad siya na abra kaya kailangan na niyang umalis, at nang lalabas na ang binata ay biglang may bumato sa bintana ng bahay, kaya nagulat silang dalawa na nagkunwaring tinanong ng binata kung anong nangyayari, kaya sinabihan siya ni Mang Ibe na manatili siya sa loob ng bahay niya at siya na lang ang titingin sa labas. Walang kaalam-alam si Mang Ibe na naisahan siya ni Bingo sa mga sandaling yan. Pagkalabas ni Mang Ibe ay agad-agad umakyat si Bingo at pumasok siya sa kwarto, kung saan naghalungkat siya sa mga nasa ibabaw ng mesa, hanggang mapansin niya ang itim na box na nasa ilalim ng patay na ibon. Nalaking gulat niya nang mga larawan ulit ni Cindy ang nakatago doon, at napagtanto niyang hindi si Divine ang mahal ni Mang Ibe, kundi si Cindy mismo, na mas nagulat si Bingo nang makita niya ang mga balahibong itim ng ibon na nakatago sa loob ng box, kaya napagtanto niyang si Mang Ibe ang totoong killer. Habang sa araw ng kasal nila Caroline at Stephen ay pupuntahan ni Bingo ang dalaga, pero nang nasa daan na siya ay sinubukan niyang tawagan si Caroline, nang biglang may bumunggo sa sasakyan niya kung saan may hawak na baril si Mang Ibe, at nanindigan siyang mas mabuting mamatay na si Bingo kung siya naman ang ngahadlang sa lahat ng mga plano nila. Painit ng painit ang mga tagpo, sabay-sabay po nating subaybayan ang advance episode at ang nalalapit na pagtatapos ng Can't Buy Me Love dito po sa aking channel. Patuloy lamang pong manood at mag-subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod na episode. Marami pong salamat.